Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay strong accumulation pushes BTC above $44,500 for the first time since ETF hype. Yan. Sabi po rito ay meron daw pong strong or malakas na accumulation. Ibig pong sabihin ay marami pong nag-a-accumulate or bumibili ngayon ng kanilang Bitcoin. At sa tingin ko ay dahil marami pong nagkaka-interest ngayon na bumili ng Bitcoin dahil po sa nalalapit na magaganap na Bitcoin halving event. Ngayong buwan po ng April yan. Malapit na po. Kaya yan, yung hindi po nakakaalam, sa mga hindi po nakakaalam dyan ay yung Bitcoin halving na ito ay itinuturing po kasi ito na isang catalyst na magdudulot sa pag-angat or matinding pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Kaya yan, marami na pong naghahanda ngayon para po dyan sa Bitcoin halving event na yan. Kaya ayan, yung matinding accumulation po na ito ay nagdulot po ito ng pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, siya na po ay lumampas na po sa ibabaw ng presyong $44,500. At nangyari raw po ito sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong nagkaroon ng ETF hype. Yan, ito naman po yung approval ng spot Bitcoin ETF. Yan. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, the price of Bitcoin has regained its bullish momentum as more buyers accumulate BTC in the aftermath of the ETF hype. Ayan, nakabangon na po itong si Bitcoin. Ayan, at nagkaroon na po siya na ngayon ng bullish momentum. Ibig pong sabihin ay umaakyat na po siya. In the hours leading up to press time, Bitcoin rose above $44,500 for the first time in nearly 4 weeks. The latest rise means that the cryptocurrency has now recovered most of the losses in the aftermath of a sell the news event that followed the approval of a spot Bitcoin ETF in the United States. Kaya, ayan na nga. Nakaakyat na po si Bitcoin sa ibabaw ng presyong $44,500 sa kauna-unahang pagkakataon sa loob po ng 4 na linggo. Ayan. Yung kanyang latest rise na ito ay ito po ay nagpapahiwatig na ang cryptocurrency ay na si Bitcoin ay naka-recover na po or nakabangon na po siya sa kanyang mga naranasang mga losses dulot po ng sell the news event na yan, yung approval po yan ng spot Bitcoin ETF dito sa bansang United States. According to on-chain data, the market recovery has been led by a significant increase in the amount of BTC accumulated by large investors. Data provider Sentiment notes that the number of addresses holding at least 1,000 BTC or $4.4 million has grown during the period under consideration. Kaya yan, base po sa datos ng isang data provider na si Sentiment, ay siya po ay nagpapakita na yung mga bilang ng mga addresses na may hawak ng at least 1,000 BTC ay dumami. Kaya yan, the cluster of 1,000 plus BTC whales now accounts for over 40% of the entire supply and has formed a foundation for the market resurgence. The data further shows that these addresses accumulated more than 1% of the BTC supply in the past 4 weeks, scooping up assets at a cheap while other market participants wavered in confidence. Kaya yan, ang tindi po ng mga whales ngayon na nakapag-accumulate ng kanilang mga Bitcoin holdings. Yan po yung actual na tweet rito ni Sentiment. Bitcoin is back above 44.5K for the first time since the ETF hangover. Retrace began back on January 12. This bounce is partially attributed to the rise in 1K BTC wallet holdings. Ayan, meron pa siyang chart dito.
nakikita natin dito, ayan, nandito yung 1-year high whale transaction levels after ETF approved by SEC. Yan po. Ito naman po yung kulay yellow na yan or gold. Wallets with 1K or more BTC hold 40.16% after accumulating 1.03% of entire supply in just 4 weeks. Kaya yan, nakikita po natin na yung ito, yung kulay gold na yan na line chart. Yan. Or yan, dito sa ay nakikita natin na meron itong mabilis, nagparabolic surge po siya. Yan, at yan nga, tumapat po siya rito sa kung saan ay nagkaroon ng 1-year high whale transaction levels after ETF approved by SEC. Yan, dito po siya nag-umpisa. Bitcoin's ETF finally taking over. The recent BTC rally and the notable on-chain accumulation are largely attributable to the newly launched spot Bitcoin ETF. Kaya yan, yung kamakailang Bitcoin rally daw na ito ay ito raw po ay may kaugnayan sa bagong labas na spot Bitcoin ETF. After struggling with an initial wave of dumps from Grayscale Bitcoin Trust ETF, and the new ETF have attracted significant trading volume and capital, with latest inflows currently dwarfing the outflows from GBTC. Kaya yan, yung nangyari po kasi kung bakit bumabagsak daw ang market price ni Bitcoin nung nagkaroon ng approval ang Bitcoin ETF ay dulot daw po yan ng Grayscale Bitcoin Trust or yung GBTC, kung saan ay marami pong nagbenta rito. Kaya ngunit dahil sa naubos na yung mga nagbebenta rito sa GBTC ETF ay ayan na, yung mga bagong ETF ay yung trading volume dito sa mga bagong ETF ay ayan, parang natalo na nila, parang na-overcome na po nila yung outflows na nanggagaling dito sa GBTC. Yan. Additionally, the newly launched ETF excluding GBTC have now amassed over 187,000 BTC, nearly the same amount as Michael Saylor's MicroStrategy accumulated in 3 years. Kaya yan, ang bilis. Yung mga bagong ETF daw ay nakapag-accumulate na ng 187,000 na Bitcoin. Halos kapareho daw yan ng MicroStrategy ni Michael Saylor na kanilang inaccumulate sa loob ng 3 taon. Ayan. Tapos yung mga ETF na ito ay ganyan po nila kabilis na inaccumulate yung Bitcoin na ito. Yan, si Michael Saylor, sa mga hindi po nakakaalam, may isa po siyang Bitcoin maximalist. Kay Bitcoin lamang po siya nag-i-invest, at sa kanya po yung MicroStrategy na institutional firm. Yan, financial institution po siya. At yan, sila po yung nag-accumulate, yung kanilang pakay ay mag-accumulate ng maraming Bitcoin. Fred Krueger, tomorrow is the day the green 187 BTC switches places with the orange 190. It will have taken less than 30 days for the new 9 to overtake MSTR in Bitcoin holdings. ETF are eating the world. They ate every other asset class and they're having Bitcoin for dessert. Ayan. Ayan po si Bitcoin, Tether Holdings, Bitcoin Holdings, new 9 BTC ETF, 187k BTC. The sustained demand in inflows may prove a strong catalyst as the asset gradually enters the mainstream traditional finance industry. Ayan, pumasok na po si Bitcoin sa traditional na finance industry. Many prediction back ETF to propel BTC to a 6-figure price range later this year. In the meantime, the leading crypto asset is trading at $44,700, representing a 10% gain in the past week. Kaya yan, marami pong mga nagsisilabasan ng mga predictions na ang ETF ay ito raw yung makakatulong kay Bitcoin para makamit niya ang presyong nasa 6-figure price range. At ngayon, siya po ay naglalaro sa presyong $44,700. Yan, $44,700. Umangat po siya ng 10% gain base dito sa kanyang weekly performance. Kaya yan pong muli
ang matinding accumulation po ng mga whales, yan, mga investors dito kay Bitcoin, ay ito po yung nagdulot para umangat ang market price ni Bitcoin, yan, at lampasan ang presyong $44,500. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.